rocking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang ay nagdiriwang tayo ng Christmas. Ngayon ay, nako, papunta na tayo sa summer. Hindi ako makapaniwala na ganun kabilis ang oras at ang araw. Grabe, parang tulog ka lang pagising mo ibang araw na ganon. Nakakaloka dahil siguro pag nagtatrabaho ka, yun nga, syempre yung oras na sinusunod namin. Kaya ganong kabilis. Sabi ko nga, ang easy lang sa umaga ng trabaho. So, sunod-sunod lang yan pagdating hapon na. Pagkatapos ng hapon, tapusin mo lang yung eksena mo, uwian ng ganon. Anyway, so, kamusta naman ang araw ninyo? So, syempre, batiin muna natin yung mga kaibigan natin kung saan mang panig ng mundo na nanonood dito sa channel natin. Maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid talaga na makamamasam dyan na alam mo yon, kahit hindi mo i-request sa kanila pero nandirito at laging nakatutok. Maraming salamat. Syempre yung mga friends natin from Americas, nako, talagang tutok na tutok sa atin yan. At saka syempre yung mga friends natin from Canada, USA, ayun, di ba? At saka syempre sa mga taga-Australia at saka Middle East. Ayun, ang dami din natin friends. Europe, sa buong mundo, especially sa Philippines, di ba? So, yon, kaya naman ngayong araw na to, meron akong chika sa inyo na talaga naman, ay nako, maluloka kayo. Dahil eto nga, pinag-uusapan ngayon na sabing ganon, sino daw ang gusto mong bumalik kung sakali sa kanilang dalawa. So, si Alexi Brooks at saka si Krishna Gravides. After mag-compete ni Alexi sa Miss Eco International, pinatunayan ni Alexi na talagang isa siya sa mga kadapat-dapat talagang ilaban sa international stage uli, one more time. Kasi nga, di ba, nakakuha nga ng corona. So, ako, para sa akin, I'm happy for Alexi kasi syempre nakita naman natin na talagang magaling naman ang Alexi at wala naman duda. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, syempre ayoko na siyang bumalik sa Miss Universe Philippines. Sa totoo lang, kahit pasabihin mo, ay pasabihin mo siya sa Miss Earth, baka manalo doon, hindi na rin. Kumbaga, parang sa bawat national pageant kasi, parang feeling ko, kung halimbawa si Alexi doon sa Miss Eco ay naging first runner-up lang or kaya another title lang. Yun. Kumbaga, parang semifinals lang. So, kukumbinsihin ko na sana sumali uli. Pero kasi nag-title na siya eh. And then, parang mas gusto ko na i-reserve na lang siya as a Miss Eco International talaga. Yung ibig ko sabihin, i-reserve yung title niya. Ayoko na parang, mag-try ka uli ng universe, di ba? Kasi, parang, paano kung masayang? Paano kung hindi manalo sa Miss Universe Philippines? Paano kung hindi siya manalo sa Miss Universe, di ba? Di sayang lang. Ano ba to? Gusto lang ba maka-experience do sa Miss Universe? Kaya gusto natin siyang ilaban. Ako, para sa akin, Miss Eco is enough. At masasabi ko na gusto ko siyang mag-remark forever sa mga tao na, Miss Eco, International Queen yan, di ba? Katulad ni Kathleen Payton, Miss Eco yan, di ba? Kasi pag sumali sila sa pageant, mababaliwala. Kaya nga, di ba, para sa akin, like example, si Maureen Montaigne, pinapasali ng Miss Universe Philippines. Sasali para saan? Pag sumali, baka masayang at matalo, di ba? Pag natalo, anong mangyayari? Di ba, mababaliwala yung title. Syempre, pinaghirapan niya naman yung lahat ng laban niya dito sa national pageant para bago niya pa makuha yung Miss Globe na title. Tapos kung masasayang lang, nakakalungkot naman. So, mas maganda nang manatili siya, na reyna talaga siya, na alam mo yun, na Miss Globe yan. Pero, kung gusto, wala tayong magagawa. Ayun lang yung akin. And then, si Alexi, I love Alexi Brooks kasi syempre, kita naman natin yung ginawa niyang galing talaga. And then, ako para sa akin, mas gusto ko siyang manatili sa mga mata ko na Miss
Eco International. And then, kung sakaling gusto niya, syempre wala na akong magagawa doon, di ba? Kundi supportahan na lang siya. Pero as long as possible, mas gusto ko na wag na muna siyang sumali sa mga national pageant. So, siguro para feeling ko dapat mag-focus naman siya sa iba. And then, ayun, let's see in the future kung may isipan niya pang sumali sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited kung sakaling ano ba yung plano niya, di ba? So, ako para sa akin enough. Okay na ako doon na naging Miss Eco siya. And then, eto si Krishna Gravides. Maraming nagsasabi na ako si Krishna dapat bumalik daw sa Miss Universe Philippines kasi sa Miss World ay naging Miss Asia. For sure ay pagdating sa Miss Universe ay mananalo to. Hindi ko din alam. Walang ganun mga Mars, di ba? Malay ninyo, Miss Grand pala yung gusto niya. Anyway. So ako para sa akin, si Krishna, tinuturing ko to isa sa mga kabugerang kandidata. Pero kasi pagdating sa Miss Universe, hindi ko alam kung kakayanin niya ba ang Miss Universe talaga. I saw her in person. And then, hindi ko kasi alam kung yung organization, kung sila Raul Paded. Siyempre, alam na natin kung ano yung hinahanap nila. Gusto talaga nilang maganda. Ayun lang yun. And then, ako si Krishna, siguro pwede pa. Kasi hindi naman siya nag-title sa Miss World. And then, hindi katulad kasi kay Alexi na nag-title eh. Kaya nangihinayang ako kung sakaling sasali uli siya. So, kung gusto ni Krishna, why not, di ba? So, try niya. Pero kasi walang promise na kapag once na sumali sila sa Miss Universe Philippines, panalo na sila. Wala namang promise na ganon. But, nandoon ako sa part siguro, mas gusto ko kung sakaling pababalikin siya, I think Miss Grand. Miss Grand International. Kasi parang feeling ko, yung beauty niya, doon kukuha yan ng corona. Baka siya ang maging next pangatlong Miss Grand natin kung sakaling sasali siya sa Miss Grand. Sa Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko hindi ganun kadali. Na parang hindi tayo sigurado kung mananalo ba siya pag sumali siya ng Miss Universe Philippines. May uuwi ba niya yung corona talaga ng Miss Universe Philippines? So 50-50. Risky talaga. But kung hindi naman nila itatry, hindi nila malalaman. So, depende sa magiging sitwasyon, depende sa mga makakalaban, at depende kung gusto nga pa talaga ni Krishna. And then, hindi ko alam kung kaya niya bang manalo ng Miss Universe after na mag-play siya dito sa Miss World. Kasi di ba Michelle D, pinadala din natin sa Miss Universe after na maka-top 12 sa Miss World. Pero hindi naman siya nanalo doon. Hindi nga nila pinapasok sa top 5 eh. But syempre, iba yung kapalaran ni Michelle D, iba yung kapalaran ni Krishna. But nandoon ako, siguro ganito na lang. Kung sakaling sasali sila uli, siguro pag-isipan nila ng maigi. Yung tipong pag-aralan talaga nila at paghandaan ng todo-todo. Kasi para at the end of this story, kung ano man yung mangyari at ano man ang maging resulta, walang regret, di ba? Kumbaga parang depende na yon. Pero syempre, nandoon din na talagang masasabi ko, risky kung sakaling babalik sila at hindi ito magiging madali. But looking forward ako kung ano ang magiging plano nila in the future. Kung sakaling maririnig pa natin yung kanilang mga pangalan na mag-join uli sa national pageant, di happy. So yun, so magiging happy naman ako for them. At susuportahan ko naman sila ng bonggang-bongga. Lalo na si Alexi, syempre. Alam naman natin si Alexi na iba din talaga yung ipinakitang galing. Lalo na nung lumaban siya dito sa Miss Eco International. And then, I hope lang na sana kung sakaling maisipan nila magbalik, wag sanang masayang yung magiging laban nila sa national pageant. Di ba? So, wag sanang maging sayang yung kung ano man yung merong mga titles sila. Kasi, sa panahon ngayon, kahit may title ka, or tingnan nyo, like example, Christy Magcari, di ba? First runner-up sa Miss Continental Queen. Yung lumabas siya ng Miss Universe Philippines. Wala eh, di ba? Fourth runner-up ang ending niya. So parang
hindi mo talaga magagaranty yung naging title ka ba doon o naging reyna ka ba doon, hindi siya guarantee. Like example, si Winwin Marquez sumali ng Reyna Hispano-Americana, naging title sa Reyna Hispano-Americana. She's a queen. Pero pagdating sa Miss Universe Philippines, ginawa lang siyang first runner-up. So, mga tipong ganun, di ba? So, wala talaga kasiguraduhan. Nandoon yan na dapat pag-isipan talaga ng mga kandidata kung sakaling magbabalik sila sa pageant, dahil kahit sabihin pa natin kung ano yung narating nila, hindi naman to magagarantiya ng organization ng Miss Universe Philippines na ikaw na yung susunod na magiging reyna ng Miss Universe Philippines. Yun lang yung akin. So, para sa akin, para hindi na masayang yung kung ano man yung napaghirapan nila, better na siguro proceed to another level na lang na plano nila sa buhay. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.